mas matindi pala ang mangyayari kay Sara sa impeachment na ito, itong ikalawang impeachment niya sa Pebrero 2026. Kung akala ni Sara, unang kanyang kampo, unang mga DDS, na dahil hindi na na-onsyami yung unang impeachment. Yung impeachment na final noong February 5, hindi natuloy dahil kila Chis Escudero at dahil sa Korte Suprema. Akala nila napabuti yon? Hindi. Nung tinitingnan ko, hindi pala. Mas napasama pala. Mas napasama pala. Mga kabunyog, mga kababayan. Mamaya ipapaliwanag ko. Ano ba kasi ang mangyayari? Ano na ba kasi ang nangyayari at ano ang mangyayari? Ito ang nangyayari. Unang-una, di ba may final na impeachment kay Sara noong February 5? Kaya lang, ang ginawa nila Chis Escudero, hindi nag-proceed forthwith. Dinelay ng dinelay. So, hindi natuloy. Nang dumating yung June, nag-convene lang bilang impeachment court, pero nawala rin kasi naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional daw. Invalid yung impeachment. May mga hindi daw nasunod na mga procedures. Tapos in-outline ng Korte Suprema yung mga procedures na dapat daw sundin. Pero pwede pa daw mag-file ng uli ng panibagong impeachment. Pero February 6 na, onwards. O yun. Kaya ngayon, nag-file ng motion for reconsideration yung mga complainants, yung mga private complainants. Nag-file. At ang House of Representatives, bilang ito yung magiging mga prosecutors, nag-file din ng motion for reconsideration. Ang problema, hanggang ngayon wala pang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na yan. Hindi natin alam kung lalabas pa ba yung motion for reconsideration bago ang February 6 o ano ba? Kasi ganitong mangyayari. Kapag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration bago ang February 6, halimbawa ang maging desisyon ng Korte Suprema ay nagkamali nga sila. I-reverse nila yung desisyon. Ibig sabihin, magpuproceed na ang impeachment. Kung ilabas yan ng Korte Suprema, ang desisyon ng Korte Suprema ay reversal ng desisyon nito. Ibig sabihin, na-realize ng Korte Suprema na nagkamali sila, i-assume natin na ganun yung desisyon ng Korte Suprema, ang mangyayari dyan, magpuproceed na kaagad ang trial. Kasi naka-archive lang naman yan sa Senado eh. Ang sabi naman nila Senate President Soto, once na lumabas ang desisyon ng Korte Suprema at sabihin ng Korte Suprema na dapat nang mag-proceed ng trial dahil nagkamali sila, i-reverse yung desisyon. Yung dati kasi ang desisyon ng Korte Suprema unconstitutional eh. Kung sabihin ng Korte Suprema hindi, mali, constitutional pala yon. Proceed na yung trial, yung impeachment. Ang gagawin ng Korte Suprema niyan ay ng Senado niyan, kaagad-agad puproceed na sa trial kasi naka-archive lang naman eh. Archive lang. Bako uhugutin lang uli yung mga records niyan. Proceed na sa trial. Yan ang mangyayari. Kung bago ang February 6 ay lumabas ang desisyon ng Korte Suprema at ang desisyon ng Korte Suprema ay babalik pa rin yung nauna nitong desisyon. Kung ganun ang desisyon. Pero kung ang maging desisyon ng Korte Suprema ay as is yun, affirmed, kumbaga denied ang motion for reconsideration, ang desisyon na pinapareconsider ay mananatili, ang mangyayari niyan, wala na. Magpuproceed na talaga ang impeachment na bago. Kasi wala na yung luma. So, pwedeng tatlo ang maging desisyon ng Korte Suprema. Una, i-affirm yung buong desisyon. I-affirm yung buong desisyon. Ibig sabihin, denied yung motion for reconsideration. Ang isa pang desisyon ay i-reverse ang desisyon. Ibig sabihin, tama yung motion for reconsideration, i-grant yun. In that case, magpuproceed na ang trial. Ang pangatlo, pwedeng i-modify ang desisyon. Hindi natin alam kung anong klaseng modification sa decision. Hindi natin alam. So, anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema,
ay important, ano yan, hinihintay ng mga parties, hinihintay ng mga complainants, hinihintay ng House of Representatives, hinihintay kung ano nga bang magiging desisyon ng Korte Suprema doon sa final na motion for reconsideration. Ang problema, January 6 na, wala pa ring desisyon ang Korte Suprema sa MR. Pero ito naman ang ano dyan, 1 month, ano pa, 1 month na lang. Kasi 6 ngayon, January 6. O, pag February 6, pwede nang mag-file uli ng impeachment. Ang naging desisyon kasi ng Korte Suprema, hindi naman sinabi ng Korte Suprema na hindi na pwedeng mag-file ng impeachment. Ang sinabi ng Korte Suprema doon sa desisyon nito, hindi daw nasunod yung procedures based sa Constitution at sa rules ng House of Representatives tungkol sa impeachment. Hindi daw nasunod. Kung ano yung procedure na gusto ng Supreme Court, mamaya ko i-discuss. So ang sabi ng Korte Suprema, hindi nasunod yung 1-year bar rule. Dapat kasi hindi pwedeng magkaroon ng sunod na impeachment. Isa lang. Ang nangyari daw dito, nagkaroon ng ilang impeachment na i-final. Bawal yun. Kaya na-violate yung 1-year bar rule. Pero after 1 year, ibig sabihin February 6, pwede na uli. Pwede na uli. Kaya actually, hindi naman sinabi ng Korte Suprema sa desisyon nito na yung mga issue kay Sara doon sa grounds ng impeachment o yung articles of impeachment ay walang basihan. Hindi ganon. Walang ganong pronouncement ang Korte Suprema. Ang sinabi ng Korte Suprema, hindi nasunod yung procedure na naka-outline sa Constitution at sa rules ng House of Representatives. So, kung magsusulong uli ng impeachment, kailangan ayusin na yung procedure. Pero yung mga grounds ng impeachment, yung articles of impeachment, hindi yun sinabi ng Korte Suprema na walang basis yan. Walang pronouncement na ganun. Kaya actually, yan yung ano dyan. Ngayon, hindi natin alam. Paano kung hindi mag-decide ang Korte Suprema? Ito yung tanong. Paano kung February 6 na, wala pa ring desisyon ng Korte Suprema sa MR, sa motion for reconsideration? Ang sabi niyan, ni retired Senior Associate Justice Carpio, ang opinion niya dyan, pwede nang mag-file kahit wala pa yung desisyon ng Korte Suprema. Pwede yan. Ibig sabihin, pwede nang mag-file ng bagong impeachment complaint kung walang ilabas na desisyon MR, sa motion for reconsideration, ang Korte Suprema. Yan yung ano. Ngayon, anyway, bakit ko sinasabi na kung magpa-file ng ikalawang impeachment complaint nitong February 2026, mas matindi pala ito. Mas matindi pala ito, mas malaki palang problema ito kay Sara Duterte. Alam niyo kung bakit pala, mga kabunyog, mga kababayan? Bakit mas malaking problema pala ito kay Sara? Itong ikalawang impeachment? Akala niya mas napaganda na napigilan yung unang impeachment niya. Mas mahirap pala itong ikalawa. Mahirap ito sa part ng mga magpa-file ng impeachment, pero mas mahirap din ito sa part ni Sara. Bakit? Alam niyo kung bakit? Ito kasing ruling ng Korte Suprema doon sa impeachment ni Sara. Kung ginawa ng Korte Suprema, marami nang linagay na mga procedures na susundin. Mabigat na mahigpit ng masyado. So ano yung nilagay doon na medyo bago? Ano ang linagay doon na medyo bago? Ganito. Kapag mayroong nag-file ng impeachment, may nag-file ng impeachment. Halimbawa, yung Makabayan Black, magpa-file. O kaya yung Akbayan, magpa-file. Yung mga dating nag-file, mag-file uli. Yang final na yan, kapag refer yan sa committee, sa Rules Committee, i-refer naman doon sa House Justice Committee. Kapag refer sa appropriate committee, yung appropriate committee ay magkakandak ng hearing. Magkakandak siya ng hearing. Ibig sabihin, papadalhan niya ng kopya ng complaint yung si Sara Duterte. Pag pinadalhan ng kopya si Sara Duterte ng complaint, magkakandak ng hearing ang Justice Committee. Ano yun? Parang mini trial na yan. Ibig sabihin, yung mga akusasyon kay Sara, sasagutin niya yan. Sasagutin niya yan. So, ibig sabihin, magkakaroon ng mini trial sa Justice Committee.
O mai-expose na si Sara doon at hindi niya pwedeng hindi siya umattend doon. Hindi siya pwedeng hindi umattend. Pag umattend siya, winave niya yung rights niya. O, at alam naman natin ang mga kongresista, mainit na ang dugo niyan kay Sara kasi ang dami na nilang issue kay Sara. Kaya nga ini-impeach nila si Sara. Oh. So anong point ko bakit mas matindi pala itong mangyayari kay Sara sa ikalawang impeachment? Kasi magkakaroon ang susundin na dito ngayon yung mahigpit na rules, yung requisites, yung requirements na nilagay ng Korte Suprema dun sa desisyon, susundin na. Obligado nang sundin. Kasi president na yun eh. Oh, ano na yun? Susundin na yun. Yun na yung magiging guide sa pagsusulong nitong bagong impeachment. Ngayon, papano? Ito na naman. Papano kung hindi dadaan sa Justice Committee kasi direct na sa direct na sa plenary. Yung kasi yung ginawa nung February 5 eh. Kapag may nakuha ng endorsement ng more than one-third, hindi na dadaan dun sa komite. Direkta na sa plenary. O ngayon, yun doon nagkamali yung nakaraang kongreso, ay yung nakaraang impeachment. Sabi ng Korte Suprema, kahit naman hindi dadaan sa Justice Committee, kasi ano na ito, direkta na doon sa plenary. Sila na mismo yung complainants, yung mga mag-i-endorse na more than one-third. Kailangan pa rin ng bigyan ng pagkakataon ang ang official na ipinapa-impeach. Kailangan pa rin siyang bigyan ng pagkakataon, due process. Kaya mahigpit nga itong desisyon na ito ng Korte Suprema bibigyan pa rin ng pagkakataon. Doon kasi sa dati, ang sabi ng doon sa dating impeachment, kapag yung more than one-third ng mga members ng House ay sila na mismo ang nag-file ng impeachment, considered na yan na articles of impeachment na kaagad yan. Direkta na kaagad yan sa Senado. Yan yung ginawa sa dating impeachment. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Kahit pa more than one-third na ang mag-i-endorse niyan, bibigyan pa rin ng pagkakataon, due process, ang ini-impeach na official. So, ibig sabihin, magkakaroon pa rin ng parang mini trial, magkakaroon pa rin ng hearing doon sa House mismo. Ay, dudumugin si Sara dyan. Kaya ang ibig kong sabihin, mas mahirap kay Sara ito. Mas mahirap din sa part ng Kongreso. Kasi hindi na pwede yung pag nakuha na yung one-third, automatic na. Wala. Binago yan nitong desisyon ng Korte Suprema. Ang gusto ng Korte Suprema, idaan talaga sa prosesong matindim, mabusisi. Kasi bibigyan mo ng right yung right ng akusado, yung ini-impeach na official, bibigyan mo ng right to due process. Bibigyan mo ng pagkakataon. Ang problema, ang sinasabing bibigyan mo ng pagkakataon, magdidepensa siya ng sarili niya dun pa lang sa House. Di ba dapat magdidepensa siya dun na sa Senate? Hindi. Sa House pa lang, bibigyan muna siya ng opportunity na marinig ang side niya. O sige, bibigyan ka ng opportunity. Umattend ka sa sunod sa hearing, sa ganito. Anong masasabi mo sa mga ito? Gigisahin ng Kamara si Sara. Ang problema, pagdating sa Kamara, hindi niya yung kaalyado. Ayaw na ayaw nga ni Sara sa Kamara eh. Ayaw na ayaw niyang mag-appear diyan. 'Di ba? Mabuti pa sa Senado, nag-a-appear siya doon kasi nandun sila Marcoleta. Pero sa Kamara, wala. Ayaw niya diyan. Ang problema, ang Korte Suprema na ang nagsabi na kapag inimpeach ka, dapat a-attend ka sa hearing doon sa Kongreso, sa Kamara mismo. Doon mismo sa process ng pag-initiate ng impeachment, may due process ka na. Hindi mo pwedeng hindi i-avail yan. Pag hindi mo in-avail yan, mawi-waive mo yan. Ano gagawin ni Sara? Hindi niya i-recognize yun? Di kasalanan niya na yun. Kasalanan niya na yun. Pag in-avail niya naman yung due process na yan sa Kamara, para siya dong gigisahin. Ayaw na ayaw ni Sara niyan. Galit siya sa Kamara, di ba? Kaya, sa totoo lang, mabigat itong mangyayari kay Sara dito. Kaya, kung ang inaakala ng mga DDS, mas napaganda si Sara sa isang banda, mas napasama siya dyan. Kasi sasalang na siya sa trial doon pa lang sa Kamara. Magkakaroon na doon ng parang mini trial. Hindi pa man naman yun yung impeachment trial. Pero magkakaroon na ng proseso sa Kamara. Ipapatawag siya doon.
ayaw ni Sara noon. Ang problema, requirement na yan sa bagong paglilinaw ng Korte Suprema. Wala nga namang hindi mo sundin yun. O, yan. Kaya mas mahirap ang kalagayan niya ngayon ni Sara eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.